What's up mga kuys? It's your Popras, kalanghari ng mga balagbag. Nagbabalik na naman sa ating pandedebang at meron na naman tayong aasikasuhin. Meron tayong asikaso na naman ngayong araw na to. Asikaso? Ayan, meron sa ating dumulong, humihingi ng tulong at ating bibigyan ng pansin. Ano na naman ba ito? Sino na naman ba itong tao na to? May problema na naman daw na nangyayari. Kailangan natin solusyonan. Parang superhero tuloy ako. Eto, may nag-message po sa akin. Ang pangalan niya ay Christine Joy. At nag-message siya sa akin. Sabi niya, Hi, good evening po. Pwede po ba kami magpa-help sa'yo? About po sana kay Boy Rejob! Na naman! Siya na naman! Oh my gosh! Tignan na rin po kasi kaming magawa now sa kanya eh. Lesbian and gay po kasi yung sinaktan niya. Sinaktan, nanakit ka ng lesbian tsaka ng ng gay? Yari ka dyan, tol. Medyo mali ka dyan, tol. Sinaktan niya nung nag-swimming kami sa Aqua Boy. Binanatan niya kasi mga kaibigan namin and wala na rin kaming magawa kasi may dala rin kasing panaksak. Oh my gosh. Gay and lesbian, ginamit mo pa ng ganun, no? Kasama niya, I hope po na matulungan niyo po kami. So, nireplyan ko naman to, syempre, para tignan natin kung sino ba yung mali sa inyo. Tinatanong ko talaga kung tutuusin. Sabi ko sa kanila, ibigay niyo sa akin yung proof na nagpapatunay na ginawa niya yung sinabi niyo at yung video or pic at saka kung bakit nagsimula yon. So, sabi nila, masyadong mahaba yung proseso kapag gagamitan mo pa ng CCTV, di ba? So, ayun, sabi ko mas better kasi kung makakuha niyo yung copy ng CCTV para, di ba, hindi naman tayo mema lang at hindi tayo gawa-gawa ng kwento. Sabi niya, marami nga daw yung process. Sabi ko, Boy Rejob ito sabi ko. So, bakit nga pala nagawa yun ni Boy Rejob? Okay, tinanong ko si Christine Joy para malaman kung bakit nagsimula yun, bakit nagawa yun. Syempre, hindi mo naman gagawin yun, Boy Rejob. Hindi naman gagawin ni Boy Rejob na manakit na lang ng bigla-bigla, di ba? Syempre, hindi naman siya mananakit ng walang dahilan. Kaya tinanong ko. Pero ang sabi kasi dito, ang sabi dito, we have friends kasi, friends niya rin. Din yung kaibigan namin, sinali kami sa GC nila that time. By the way, tignan nga muna pala natin yung post ni Christine Joy about kay Boy Rejob. Eto pala yun, sinigyan sa akin yung link. Kaya ito, titignan natin, di ba? At ito na naman yung issue na to about kay Boy Rejob. Unang vlog, downfall agad. Para naman, but pag ganito ka ng ganito, wala kang mapupuntahan, tol. Papunta ka na sa kawalan. Doon ka mapupunta. So, ito yung post ni Christine Joy ay nakalagay dito. Hey you, Kenshi Soriano, shout out sa'yo. Hindi nakakagwapo at nakakadagdag ng followers ang pambabanat ng lesbian at gay. Hindi ka ba nahihiya? Kilala ka sa social media as a cute boy? Wait lang, may mga mali sa statement ni Christine Joy, itatama natin, May mga mali eh. Kasi binasa ko to eh. Bago ko basahin ulit dito ngayon, binasa ko to. Ngayon, itatama natin yung mga mali. Which is, ito yung mali. Ito Hey you, Kenshi Soriano, shoutout sa'yo. Hindi nakakagwapo at nakakadagdag ng followers sa pamabanat ng lesbian at gay. Hindi ka ba nahihiya? Kilala ka sa social media as a cute boy. May mga na management pang kumukuha sa'yo. Well, masabi ko naman na wala namang kumukuha sa kanya ng management at kung meron man, hindi yun maatawag na management. Dahil kung maatawag yun na management, ganyan siya gumalaw, hindi yun totoong management, di ba? Kasi pag sinabi mong management, kaya kanilang i-manage kanila. Bakit ka gumaganyan ng galaw kung may nagma-manage naman pala sa'yo? Di ba? See? Yung di ba? It doesn't make sense kapag ganun di ba? May kumukuha sa yung management, pero ganun yung nangyayari sa buhay mo, yung kilos mo, paano may nagma-manage sa'yo kung ganun ka pala, di ba? Parang wala rin pala nagma-manage sa'yo. So, kung may nagma-manage sa'yo na ganun ka gumalaw, hindi management yun, okay? At kung ako man ang kukuha sa'yo na manager, at hindi kita aakuin kung ganyan ka gumalaw, kasi nakakahiya, masisira yung management ko sa'yo, di ba? Ito pa ang sabi niya. Tapos ganyan pala ginagawa mo in public. Hindi mo ba iniisip na pwedeng mag-cause ng death yung paghahampas at panununtok mo sa ulo? Hindi ka naman siguro tanga para hindi mo malaman yan. Ina-idol ka ng iba tapos hindi nila alam ganyan ka pala. Personally, I hope next time sa mga kasama makasalamuha mo, hindi mo yan gawin sa kanila. Sobrang nakaka-trauma ka. Naghakot ka pa talaga ng mga kadugyutan mo para makasama ka. Oh my gosh. I didn't post it for clout. I post it to remind other people na gusto ka makasama is ganyan ang pag-uugali mo sa mga taong gusto maka-interact yung tao na yan. Hindi magandang ugali yan. Kahit walang ginagawa sa kanya yung tao, sasaktan niya basta mapagtripan lang niya. Good luck sa'yo at sa journey mo. So ayun, minention ako ng mga tao dito. Pinost ko na. Sabi ko, here we go again. Ayan. Hindi na natuto, #hindi na natuto ang tao na to. Ayoko na sana itong pansinin. Kasi pag pinansin ko na naman to, eto na naman tayo. Diba? Tinigilan ko na to eh. Kasi wala na, hindi na siya makapagsalita sa akin. Naaawa na ako sa kanya. Tapos, sa mismong post ko, nag-comment pa siya. Sabi niya, one-sided, wala namang alam sa nangyari. Tsaka di ko inaano yung Tombits, pasikat ka lang sa Sogmed, wala ka namang alam. Nget in short for pangit.
So, wala namang talab yun sa akin kasi wala kang kadating-dating. And, ayun ang nireplyan ko sa kanya. Sino namang gaganahang makinig ng side mo? Wala ka namang ginawang tama. Aray ko. 'Di ba? Wala ka namang talagang ginawang tama. Kahit na ganoon yung sinabi mo, hindi ako one-sided, hiningi ko pa rin yung ano nila, yung kung ano ba talaga yung nangyari. Pero eto, dahil sa sinabi nila, eto yung dahilan. We have friends kasi na kaibigan niya rin. Din yung kaibigan namin, sinali kami sa GC nila that time. Okay naman nung una. Hanggang sa dumating yung point na nag-aasaran na sa GC kasama doon yung friend kong gay. Din nag-aasaran kami, sumali siya sa amin. And akala namin, okay lahat kasi nakikisali siya at sumasakay siya. After that, kaya ang kaming mag-inuman nung kaibigan niya, which is kaibigan din namin. Then pumunta po kami sa North Caloocan. First time namin pumunta sa lugar ng kaibigan namin na yun. Nandun din po siya, akala namin goods lang ang lahat. Hanggang sa bumili kami ng maiinom namin, kasama ko yung gay at yung isang girl na kaibigan ko po. Pagbalik namin sa pinag-iinuman namin, umupo siya sa may maliit na upuan. And after that, makalipas ang ilang oras, hinampas niya ang kaibigan kong gay yung inuupuan niya. Grabe naman to, tol. Bakit ka nananakit ng ng gay, tsaka ng lesbian? Tapos yung inupuan mo pa, pwede namang 'di ba? Huwag naman masyadong masakit, pero para hindi nakaka-gangsta yung mga ganong galaw, 'di ba, pre? Tsaka bakit ka nananakit ng gay? 'Di ba part ka rin naman ng LGBTQAI+? 'Di ba? 'Di ba alay ka? Alay ka. 'Di ba? Part ka rin pala ng LGBTQAI+ eh. 'Di ba? Bakit nananakit ka ng gay, tol? Tsaka ng lesbian, 'di ba? Why? Why naman like that? 'Di ba? Nagmamaoy na po siya. Ang dahilan ng pag-aamamaoy niya is yung sa GC namin na wala kaming kaalam-alam na napipikon pala siya sa asara namin. Which is ito yung pinaka mahaba pa to eh. Ito po, ayan po, ang haba po. Ito yung pinaka diyan, yung pinaka niyan. Naasar siya, pero nakikisakay ka rin naman. Ibig sabihin na asar talo ka. Sumakay ka sa asaran ninyo eh, 'di ba? Sa GC ninyo, nag-aasaran kayo. Tapos pag nagkakitaan kayo, maaasar ka ng ganun. 'Di ba? Tulad ng nangyari sa atin dati, 'di ba? Ako pinagtitripan lang kita, ikaw pikon ka na. Gusto mo naman nakit, ganun. Pero hindi ko naman inakala na gagawin mo naman 'yun sa gay and lesbian. Tol, wala kasing palag 'yun sa iyo eh, 'di ba? Tapos ang dami nyo pa daw na tao. Ang dami nyo pa daw magkakasama ng mga dugyot. Tapos may mga hawak pa kayo na patalim. Hindi ako magsabi, hindi mo na kailangan gawin 'yun eh. Kung gay naman yung kaaway mo and ikaw naman medyo nakakalaman ka naman, 'di ba? Hindi mo na kailangan sigurong gawin 'yun kasi bakit mo gagawin pa 'yun sa gay and lesbian eh? Bukod sa part na nga sila ng LGBTQIA+, na akasali ka rin doon, hindi mo na sila kailangan ganunin, 'di ba? Tapos ang sabi dito, inabangan nyo pa daw po sila sa may tapat ng Aquaboy, ay hindi sa may tapat ng Aquaboy, sa may sakayan ng jeep. So pag uwian na, gusto mo silang gangsterin, pero hindi naman kasi gangster yung mga kaaway mo, okay? So parang sa kanila katuwaan lang yung nangyari, yung asaran lang yun, pero ikaw seryoso ka na. Salita siya sa akin na ikaw gusto mo ba sampalin kitang babae ka? Kita mo pati babae, pare. Mananakit ka pati babae, mananakit ka pare. Dapat hindi ganoon, 'di ba? Well, yung lesbian nga babae pa rin yun eh. 'Di ba? Maling-mali ka na doon. Kahit saan ka lumagay, Boy Rejube, mali ka doon kasi hindi mo kailangan manakit kung hindi ka naman sinaktan, 'di ba? Ang rason mo asaran lang, hindi enough reason para manakit ka. Okay? Yung sinaktan mo pa lesbian, yung sinaktan mo pa na isa gay. 'Di ba? Tapos inabangan mo pa sa may sakayan ng jeep, hindi ka pa natuwa. 'Di ba? Tapos may ka pa na patalim, 'di ba? Hindi ka naman papalaganon ng eh. Kasi para sa akin, karamihan sa mga LGBTQIA+, may pangarap sa buhay, hindi para makipag-anuan sila sa'yo. 'Di ba? Tsaka, Boy Rejube, huwag mo sayangin yung buhay mo kung kakaganyan-ganon ka lang, oh. Before din sila umalis, may kasama silang girl na sumusulsol. Tapos meron pang isang lalaki na nagsusulsol din daw kay Ken. Sinasabi ng dalawa na, sige na, bugbugin mo na Ken, gawin mo lahat para may tumulong sa kainuman niyan, diyan kami bahala. Oh, 'di ba? Ang mga ganitong galaw, pang bata. Hanggang sa inantay na lang namin po silang umalis sa pwesto ng inuman namin. Wala kaming magawa, hindi kami makapag-video dahil natutrauma kami at inaabangan nila kami at baka abutin kami sa kanila. Yung nangyari pong kasi na yan, wala pong alam yung girlfriend ko. And yung nangyari sa nadamay yung girlfriend ko sa public swimming pool po yun. Hindi na po kami umimik, kami na rin po yung humingi ng pasensya para lang tigilan kami. Pero, inabangan pa rin po nila kami sa may sakayan ng jeep. Ito lang sasabihin ko sa'yo, Boy Rejube. Totohanan na tayo dito. Matanda ka, nasa tamang edad ka na. Alam mo na yung tama at mali, tol. Diba? Ito, totoo na to yung sasabihin ko sa'yo.
Bago ko to i-post, may mga nag-aano pa sa akin may mga nag-chat pa sa akin. Para lang pigilan ako na wag ka na daw patulan. Sabi ni Miko de la Cruz. Ayan yung sabi niya sa akin. Hindi ko kasi yung pinansin Hello po idol, wala ka nang ma-content para kay Rejuve Boy. Kagrupo ko po dati yan sa social media. Hindi ko siya pinansin. Ngaw ko lang nakita, nagalungkat ako. Tapos ngayon, nag-chat sa akin, manahimik ka na lang please, tropa ko, kagrupo ko yan sa social media. Ngayon, tropa na sila. Huwag ka na mag-post ng kahit anong shit, paninira kay Ken, dahil wala ka namang alam sa nangyayari o kaganapan sa buhay niya. Puro shits na lang gagawin. Should keep your mouth shut. Mali pa yung pagkaka-spell niya. I think ikaw dapat yung mag-shut ng mouth kasi mali yung spell mo at saka sabi niya masyado ka naman kumikita sa social media dahil kay Ken. Para po sabihin ko sa inyo naka-demonetize po yung account ko noon nung pinapost ko po yung content ko kay Boy Rejuve, okay? Talagang gusto ko lang po siyang balagbagin. Naka-demonetize po ako noon. Wala po kayong makikitang ads noon, okay? Hindi ko po siya pinirahan, okay? Di hamak na mas may dating pa siya kaysa sa'yo. Paano ako maniniwala sa'yo yung background mo bubong na may kalawang? Diyos me naman, naka-Chicago Bulls ka pa, ikaw naman. Puro kayo mga mga napag-iwanan ng panahon. Kayo na lang nagtutulungan. Go, maghilahan kayo pataas kasi lahat kayo nasa baba. Sabi niya, pakiayos din ang mga sinasabi mo sa mga content mo. We know naman, 'di ba? Madaming nanonood ng mga bata, 'di ba? Hindi dapat kayo ang gumawa nun. Dahil mali ang ginagawa nyo, kayo ang dapat gumawa nun. Bakit binabaliktad nyo sa akin, ha? Ha? Kayo ang dapat umayos ng galaw. Dahil ang kukulit nyo sa aparato, ang gagalaw nyo. Promise yan. Huwag nyo akong tuturuan. Okay? Okay? Ha? Ako alam ko yung mga pinagagagawa ko sa buhay ko. Kayo, dapat, galingan nyo, pinuhin nyo yung galaw nyo. Well, ito na yung masasabi ko. Ito na yung masasabi ko kay Boy Rejuve. Boy Rejuve, nasa tamang edad ka na, dapat ayusin mo na yung galaw mo. Okay? Kung mahal mo yung mga magulang mo, huwag mo silang dagdagan ng problema. Diba? Isa na sa rason na batugan ka, wala kang pinagkakaperahan. 'Di ba? Palamunin ka ng magulang mo, pero dapat hindi ka na magdagdag ng problema, 'di ba? Maawa ka naman sa magulang mo kung mahal mo sila. Okay? 'Di ba? Sumali ka na nga ng gang. Sumali ka ng TBS. 'Di ba? Kahit wala ka namang pinagkakaperahan at wala ka namang alam. Baka naman pwede pong pakianuhan niyo po tong homie ninyo, bakit po ganyan? Yung galaw niyan, nasisira po yung ano ninyo dahil po sa tao na yan. And ako na magsasabi na hindi po magandang galaw yung ganyan. At alam nyo rin yan, kung totoo ko kayo na OG, alam nyo ho yan na hindi ho maganda yan, ha? Hindi ho magandang ganyang galaw, okay? Total nasa ano na rin naman siya, di ba? Alam ko siguro napapagsabihan din to hindi lang nakikinig si Boy Rejuve Napapagsabihan lang din to. Kaso nga lang hindi nakikinig. Ang ulo ay matigas, ganon, di ba? Boy Rejuve, kahit sabihin mo na yung mga sinabi dito nang nag-PM sa akin na hindi totoo, sabihin mo na hindi totoo yung mga sinabi nila tungkol sa'yo, maling-mali yun. Maling-mali pa rin yun na manakit ka nang hindi ka naman sinaktan. Pero I think totoo naman yung sinabi nila dito kasi marami na rin nagsabi doon mismo sa comment section. Dapat kahit anong kasi sumali ka ng ano nila, asaran nila dapat open ka lang doon, dapat kung kumbaga, wala lang 'yon, 'di ba? Trip lang, ganun, 'di ba? Hindi kasi sumabay ka sa kanila, 'di ba? Dapat ganun lang. Hindi mo kailangang manakit kasi hindi 'yun enough reason para manakit ka ng gay at ng lesbian. Yari ka sa mga LGBTQIA+ diyan, promise. Maling-mali ka diyan. Maling-mali ka diyan. Tapos ang dadahilan mo lang, inisar nila ako sa GC. Pero kung titignan yung convo ninyo, sumasabay ka rin sa asaran. So mali ka doon, tol, 'di ba? 'Di ba? Tapos biruin mo kung kinasuhan ka ng mga sinaktan mo. Kung kasuhan ka nila, hindi lang ikaw yung may problema, pati magulang mo. 'Di ba? Kasi wala ka nang ambag sa bahay ninyo Madagdag ka pa ng problema, kahit yun na lang, iwasan mo na lang gumawa ng gulo. At ako nagsasabi sa'yo, hindi galawan ng content creator yan, hindi galawan ng vlogger yan. Okay? Hindi galawan ng influencer yan. Okay? Ayun lang yung masasabi ko sa'yo. May konting pangalan ka na malapit ng mabura. Ingatan mo yun. Tol, dapat, ako na magsabi sa'yo as an influencer, content creator, and vlogger, gamitin mo yung pangalan mo at kung anong meron ka, yung social media, gamitin mo para magkaroon ka ng pera, para umangat ka. Hindi yung gagawa ka ng gulo, sumali ka ng gang para gumawa ka ng gulo. 'Di ba? Hindi na ganoon yung galaw ngayon. Yung panahon dati, wag mo nang gayahin kasi iba yung ngayon sa doon. Okay? Ayun sasabihin ko sa iyo. Hindi mo iniisip yung mga galaw mo and yung emosyon mo, hindi mo kayang kontrolin. Ibig sabihin, mahina kang lalaki. Ayun yun. Okay? Yun lang yung masasabi ko sa iyo. Ngayon kung eto mamasamain mo to, it's up to you. Bahala ka na.
Tama kayo, mali ako. Bahala kayo hanggang buhay nyo. Let's go!